Gagawa tayo ngayon ng cover ng jar. Sa paggawa ng jar, ng cover jar, kailangan natin ng divots na manipis at saka ng material na pang lining at pang upper part panel. Gumupit ng circle na ayon sa sukat ng jar. Sukatin nyo kung hanggang gaano kalaki ang sukat ng jar at lagyan nyo na rin ng sewing allowance. Pagkagupit ng material, gumupit din ng divots para one size lang siya. Ngayon na yan, nagupit na natin ang material at ang divots. Umpisahan na natin tahiin. Ising lang natin yan, paikot para naka-close. Magkapatong ang lining at ang upper part panel. Ngayon na tahi na yan, naka-close na siya, paikot. Gugupit naman tayo niyan ng bias na kung saan dyan natin nilalagay ang elastic. Ang elastic, i-join lang natin. Ginawa kong double para medyo mahigpit ang kapit niya sa jar. Itahing mabuti, mga 3 beses nyong itahi para hindi siya matatastas. Yung bias nyo, kailangan naka-close. Sarado siya magkabilang dulo. And then, i-fold nyo yan. Sa gitna, doon nyo ilalagay yung garter. Tahiin na yan, paikot. Medyo masikip nga lang, mahigpit. Mahirap manahin ang may garter sa loob. Kung nahihirapan kayo sa ganyang pamamaraan, pwedeng, kung alam nyo yung paggamit ng perdible, itutusok nyo sa perdible yung elastic. Pero ako mas sanay sa ganito. Kahit mahirap tahiin, mas okay siya. Yan, ganyan na magiging itsura niya. Nagtataka kayo, isang kamay lang ginagamit ko. Yung isang kamay kasi hawak ko yung cellphone yan. Wala na akong videographer. Ayan. Mahirap siya. Mahirap manahin ng may elastic sa loob. Kasi masyadong maliit yung ginamit kong elastic. Kasi gusto ko masikip siya sa jar. Ayan, tapos na. May elastic na yan sa loob. I-join na yan dyan sa side seam. Yan, ganyan naman ang pag-join ng bias na may elastic. Magkasukat yan, kaya saktong-sakto lang yan. Kailangan pag gumawa kayo ng bias, sakto lang dun sa ikot nung tinabas natin na circle. Yan, dire-diretso lang hanggang sa dulo, hanggang sa matapos. Kailangan siguraduhin nyo magsasakto yan ng yung pagkaka-join. Yan, malapit na siyang matapos. As you can see, nakikita nyo naman kung paano kong ginagawa, masusundan nyo na rin yan. At habang ginagawa nyo, doon naman malalaman nyo na yung sunod-sunod ng procedure. In-overlock ko yan. Since may overlock dito, kung wala naman kayong overlock, pwede nyo i-bias uli para clean finish siya. And then, itap stitch lang ng 1/16 para nakadapa siya. Yun yung mga term na salita ng mananahe. Itatap stitch ng 1/16 para nakadapa, ibig sabihin na flat. Yung pagkaka-join niya, naka-flat. Tsaka lang talaga kasi mahigpit yung garter niya. Tight talaga. Kahit anong
lalagyan nyo ng cover, pag round lang ang gagawin nyo o i-cover nyo, madali lang siyang gawin. Hindi lang jar ang malalagyan nyo ng cover niyan. Simple lang tong pananahin na to. Kayang-kayang gawin yan. O, tapos na. Invert lang natin. Oh, ready na siya para ilagay. Kung gusto nyo pang dagdagan ng decor, ng lace, o ng kahit ano, kasi since ayaw nung amo ko, gusto niya simple lang, ayaw niya ng may lace, kaya hindi ko na nilagyan. Kasi tinanong ko siya, ayaw daw niya. Ayan, di-display lang naman yata nila yan. Hindi ko alam kung lalagyan ba nila ng kung ano yan. Ayan. O, di ba? Maganda na siyang tingnan. Iaayos nyo lang syempre paglalagay. Marami akong ginawa, iba't ibang klase, hindi lang yung cover. Ito, katulad nito, holder siya ng ref. Ito naman yung tinahi kong kurtina nila sa kitchen. Magkakaterno siya. Simple. Kahit yung kurtinang yan, madali lang tahiin yan. Raffles lang ang matagal tahiin dyan. O, pati yung kalan nila, pinalagyan din ng holder. Pati yung oven. Maganda song tingnan sa kusina. Terno-terno. Ayan yung microwave. Yan, mga ma-fresh ang tawag.